GM Murado, highly recommended na pala si Mappy Galanza noon, pero bakit hindi ginagamit ng Creamline? Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, pa-like and subscribe naman and pa-hit po ng notification bell for more volleyball updates. Maraming salamat po. Well, alam naman natin na magaling din na setter etong kapatid ni Gemma na si Mappy Galanza, at highly recommended nga po ito ni GM Murado noon. Magaling din po kasi at parang hindi rookie kung maglaro, hindi natatakot sa kanyang bawat set. Pero ang tanong, bakit hindi ginagamit madalas ni Coach Sharon Meneses sa mga laban? Doon nakuha naman natin yung point na kinakabahan itong si Coach Sharon Meneses, dahil syempre hindi siya ganun katiwala dito kay Mappy Galanza. Hindi po siya susugal sa mga player na hindi niya pa alam ang kalibre. Pero paano malalaban yung kalibre ng isang player at paano mag-i-improve kung hindi naman gagamitin sa mga intense and crucial games, which is doon pa nga po sila mas magiging effective. Na pag-uusapan na ang pinaka problema ngayon ng Creamline ay nasa setter. Kapag ka magpapalit ng setter ang Creamline, may masusolusyonan po ang kanilang lumalaking problema. Ang sinasabi ng ilan, isang talo pa lang naman at elimination round pa lang naman ito, no? At hindi dapat ikatakot ng mga CCS fans. Well mga kaibigan, kung papabayaan po ng CCS ang ganitong problema, ay baka sa susunod na mga laban ay matalo din po sila. Well, ang sinasabi po natin dito ay bigyan ng pagkakataon ni Coach Sharon Meneses ang ibang mga setter or mga bench player po ng Creamline, tulad na lamang po ni Mappy Galanza. At kahit nga po mga kaibigan, itong si Alyssa Valdez ay sinabi na hindi sa lahat ng pagkakataon ay sila ang mananalo. Lesson learned yung pagkatalo nila na dapat hindi maging kampante kahit sino man ang kanilang makalaban. Well, alam naman natin ngayong PBL conference na ito ay malalakas po ang mga team dahil nga po sa mga naglipat ang mga star player sa kanilang mga team, no? Especially dito sa Cherry Tigo, tinatalo naman at kaya naman talagang talunin yan noon ang Creamline. Pero nag-iba na ang Cherry ngayon. Mas lumakas ang kanilang depensa, ganun din ang kanilang ofensa kasama na ang mga bagong star player nila. Well, kung titignan nyo pong mabuti, kinulang lang din po talaga sa maayos sa sistema, no? At pag-rotate ng mga player etong Creamline, kaya sila natalo. Kung nabigyan sana ng mga playing time yung ilang mga bench player ng CCS, which alam naman natin na may napapatunayan, napakarami pong star player. Yung iba nga po nanggaling pa sa beach volleyball, tulad na lang po ni Ditch Rodriguez, ni Bernadette Pons, which is talagang magaling at maaasahan naman. Hindi po sila magamit ng maayos ngayon dahil hindi naman din talaga nakakapaglaro. Well mga kaibigan, kung sakasakali nga po talaga mabigyan na ang pagkakataon at gawing main setter etong si Mappy Galanza, ay napakalaking desisyon po nito para sa Creamline. So yung pride po ni Kyle Negrito ang iniingatan dito, baka magtampo o baka magkaroon ng problema, no, kapag ka pinalitan siya. Pero syempre sports po tayo, dapat kung ano yung magandang desisyon para sa Creamline, sundin na lamang po ng mga player. Patuloy ko po kayong i-update mga kaibigan, so please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.